yung narrative nilang paawa, wala nang epekto. Kasi sabi mismo ni Jaldea, sila man lang po yung sumira sa paawa narrative nila. Hindi kasi pinag-iisipan yung mga sinasabi. In a very high spirits niya. Una, si Sara yung nagsabi na in high spirit. Tapos, pinasigundahan ni Jaldea. Si Jaldea, itinakbo sa hospital. Sumama yung pakiramdam kahapon. Pero nakapagbisita siya kay Digong at sinabi niya in a very high spirits. So anong rason na kaawaan si Digong na in a very high spirits siya? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Joke time muna tayo mga kababayan. Para niya Mr. Maravillas nasa labas ka. Papayos kasi ako ng isa kong sasakyan. Ayan po, yung ating crosswind. Nasira yung lock. Luma na kasi. Kaya dito tayo mga kababayan sa Imelda Park. Alam ba ninyo, itong lugar na to, ito yung tinatawag na Imelda Park. Hello. Ito yung pinagawa ni Mrs. Imelda Romualdez Marcos, yan o. Di ba? Ang ganda ng paligid. Yan po. Malawak to. Yan. Di ba napakaganda? Dito sa lungsod ng Legazpi. At yan yung sculpture na ginawa ng isang national artist ang gumawa niya. Nakalimutan ko yung pangalan. Pero after the People Power EDSA People Power Revolution, pinalitan yung pangalan. Ginawang Kalayaan Park. Pero yung mga matatanda, ang tawag pa rin dito, mga kababayan, Imelda Park. Kasi si Mrs. Imelda Romualdez Marcos yung nagpagawa. Anyway, dito muna tayo sa joke time before nating pag-usapan yung mga issue sa politika. Siyempre, walang iba, yung ICC. May mga latest development po. Yung joke natin, padala ni Benjamin Marinas. May isang manliligaw daw. Inihingi doon sa tatay yung kamay ng kanyang nililigawan. Nanliligaw di ba ganon? Inihiling ko niya ang kamay ng aking minamahal. Ang ginawa ng tatay, tinanggal yung artificial. Tinanggal yung artificial na kamay. Ibinigay doon sa manliligaw. Nasyak yung Nasyak yung manliligaw. Putol pala yung kamay ng kanyang nililigawan. Hindi niya alam. Hindi man maintindihan. Hindi naintindihan kaagad ng tata yung ibig sabihin ng manliligaw. Di binigay. Ayan lang po, mga kababayan, yung short joke. Matik na, 200 pesos. Pakibigay na lang po ng pakipadala ng GCash po ninyo. Ganun lang kadali po magka 200. Dito na tayo sa ating topic. Pinalitan mga kababayan ni Sara Duterte yung kanyang abogado ni Digong natatayo sa ICC, si Jaldea, pati si Atty. Harry Roque. Hindi na po tatayo ang abogado ni Digong. Biglang nagbago yung isip ni Sara Duterte. Bakit niya, Mr. Maravillas? Baka narinig po yung mga discussions natin na si Jaldea, imbis makatulong po, nadiin si Digong. At saka mga kababayan, si Atty. Harry Roque, malamang hindi man pwedeng tumayo as defense lawyer ni Digong. Kasi baka natunugan na very very soon, di ba may final na kaso yung DOJ kay Harry Roque dito. Baka po lumabas na rin yung warrant of arrest. Hingi ng ating gobyerno yung tulong ng Interpol. So habang nagdi-defend sa kanyang tatay siya, Atty. Harry Roque, baka pusasan po ng Interpol. O di ba? So nagkalitsi-litsi mga kababayan. Ito yung sinasabi ni Digong noon. Pero patungkol sa droga, huwag mo anyang subukan. Masisira niyang buhay mo. Ngayon, sinubukan nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos.
nasira yung buhay nila. Yan kasi. O ngayon, ito yung balita mula sa ABS-CBN mga kababayan. Yan o, Mijaldea Roque will not be part of Duterte's legal team, says BP Sara. Pinahamak po ni Mijaldea si Digong kasi po mali yung narrative nila sa defense. Pero sabi ko nga, bakit natin iistorbuhin ang patuloy na pagkakamali nila? Nasabi nga po ni Napoleon Bonaparte, do not disturb. Do not disturb your enemy when he is committing mistakes. Kaya natin sila magkabuhol-buhol mga kababayan. Kasi ito yung konsekwensya. Ito yung bunga ng kanilang kayabangan. Mayayabang kasi. Diyan na niya, Mr. Maravillas, bakit hindi natatayo na defense lawyer? May kinuha daw lang na wala man masyadong paliwanag si Sara. Basta kumuha niya kami ng bagong mga abogado. Yan ibig sabihin, walang tiwala. Walang tiwala po kay Mijaldea. Pagkatapos kay Roque, si Sara Duterte. Una sabi ni Atty. Harry Roque, pati si Sara tatayo na abogado. Ibawal sa kanya po ang tumayo, saka kasama siya sa kaso. At malamang sa malamang, pag lumabas yung panibagong warrant of arrest, baka kasama na siya sa ipasok sa detention cell dyan sa Dahig. Kasama si Bato at saka si Bongo. Yan sabi dito, Dahig. Former Executive Secretary Salvador Mijaldea and former Presidential Spokesperson Harry Roque will no longer be a part of former President Rodrigo Duterte's defense team for his case in the International Criminal Court. Sabi mga kababayan ni Sara Duterte. Vice President Sara Duterte revealed the development on Tuesday, kahapon po, after making a second visit to her father at the ICC detention facility. Yung narrative nilang paawa, wala nang epekto. Kasi sabi mismo ni Mijaldea, sila man lang po yung sumira sa paawa narrative nila. Hindi kasi pinag-iisipan yung mga sinasabi. In a very high spirits niya. Una, si Sara yung nagsabi na in high spirit. Tapos, pinasigundahan ni Mijaldea. Si Mijaldea, itinakbo sa hospital. Sumama yung pakiramdam kahapon. Pero nakapagbisita siya kay Digong at sinabi niya in a very high spirits. So anong rason na kaawaan si Digong na in a very high spirits siya at saka mabuti yung kalagayan? Kaya yung mga narrative nila na paawa, sila man lagi ang sumira. Katulad ng paiyak-iyak ni Bongo po na ni-chinilas niya. Bumaba sa eroplano daw si Digong, walang chinilas. Yun pala, walang chinilas kasi naka-rubber shoes. Ang lamig pa naman niya sa Dahig. Wala man lang chinilas. Tapos sabi ni Bongo, patian niya yung gamot. Sanay niya yung dating Pangulo na yung gamot niya binibigay na lang. Isang tambak yung nurse doon sa Dahig. At yung detention cell niya, nasa right wing daw ng hospital facility. Hospital wing pala. Nasa hospital mismo. Hospital building. Nandun yung detention facility. So walang rason, mga kababayan, na hindi maasikaso yung pangangailangan sa kalusugan ni Digong. Nagkabuhol-buhol yung kanilang narrative mga kababayan, yung propaganda narrative nila nasira. Kasi nga po, kasinungalingan, di man totoo. O ngayon, sabi ni Sara Duterte, unang-unaan niya, his team is headed by Attorney Nicolas Kaufman. And then, meron pa akong mga kakausapin na mga lawyers. Merong darating na isang abogado. Ini-interview ko siya para sumali sa team. And then, once maayos na yung team for ICC, magwi-withdraw si Attorney Mijaldea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers. And we want all the lawyers on board na merong ICC experience. Sabi ng isang ICC lawyer mga kababayan na nagsalita, si Atty. Buhutan yata yon, hindi ako nagkakamali. Ang pinakamalakas na ebidensya para sa conviction ni Digong, yung mismong anyang mula sa kanyang sariling bibig. Yung mga utterances niyang kill, dokumentado mga kababayan, naka-record sa video.
And it is available online, mga kababayan. Nung sabihin niya yon, nag-cover yung Presidential Communications Office, yung PTV4. Other than yung mainstream media na mga private media companies, ang nakadocument, mga kababayan, mismong gobyerno. At yung kanyang pagyayabang doon, mga kababayan, sa Senado, sa Senate investigation ni Bato mismo, at saka ni yung sa Quadcom. Isabi ng Congress, mga kababayan, pag ni-request na niya ng ICC yung transcript, ibibigay namin sa kanila. You see? So anak din, mga kababayan, kay Digong, sarili niya. So makukonvict si Digong dahil sa sarili niyang gawa. Siya yung gumawa ng ebidensya para yung impeachment ni Sara Duterte. Lahat ng ebidensya, galing man lang sa kanya, binigay ng kanyang mga tauhan to justify sana yung paggastos ng confidential funds. Ayun, sari-sari mga tsitsiriya po yung nakasulat sa acknowledgement receipts. You see? So sabi dito, the Vice President last week said that Kaufman, a British-Israeli lawyer, will be her father's lead counsel with Roque and Mitchell Diaz, initially set to be supporting lawyers. Roque, who on Monday bared his plans to apply for asylum in the Netherlands, has not been nominated to be part of the former president's defense team as well. Isa pa ito si Atty. Roque. Yung mga plano niya, pinangangalandakan sa buong mundo na magsisik daw siya ng asylum sa the Netherlands. Ayun, nakarating sa ACT party list kay Franz Castro. Sabi ni Franz Castro kahapon, ibablock daw nila yung application na niya for asylum ni Roque, ipablock nila sa the Netherlands. You see, sabi natin, matanda na itong si Roque, hindi pa alam yung mga strategy sa buhay. Na kung ano yung mga plano, dapat hindi mo man yan sinasabi sa publiko, kahit sa kaibigan, huwag mong ikwento hanggat hindi natutupad, hanggat hindi pa nangyayari. Kasi pag sinabi mo yan, malamang sa malamang, hindi na mangyari. Hindi mo alam, kahit yung kaibigan mo pala, pwedeng maging harang. Di ba? Ganon yan eh. Ganon ang natura ng tao. Kaya mahirap na pinangangalandakan yung mga plano. Yun ang mga mali ni Sara. Yung very early, nag-announce siya na tatakbo siya sa pagkapangulo. You see? Kaya nagkabulbul yung buhay niya, mga kababayan, sa kakaambisyon at premature na pag-announce na kung ano-anong mga bagay. O tingnan ninyo, pati yung pagkuha ng abogado, hindi mo na maintindihan. Ang gulo. Kasing gulo, mga kababayan, ang isip ni Sara Duterte. So, si Roque, plano na mag-asylum sa Netherlands. Hindi kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications, sabi po ni Sara Duterte. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso, and right now, I heard, applying for asylum. He publicly announced that already. So we want him to focus on his asylum, and then we want our lawyers to focus on the case. Nagkaloko-loko na po, mga kababayan. So sabi dito, Kaufman meanwhile was officially appointed as lead counsel on Monday, March 17. He was able to visit former President Duterte in detention on Tuesday, kahapon. According to Kaufman, he is confident that the former president has strong defense, including questions on his arrest. He was completely denied, Anya, all his rights in the Philippines. That would obviously be a major argument in the course of his defense. I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted indeed, and even the earliest stage possible, sabi ni Kaufman. Siyempre, yun ang sasabihin ng abogado para hindi siya palitan. Confident siya. Abogado eh. Pero with the overwhelming evidence, mga kababayan, kung ang defense nila, yung kidnapping na sinasabi, kinidnapan niya si Digong, that is a direct accusation na nagpalabas, mga kababayan, ng warrant of arrest na mismong ICC na siyang magtatrial sa kaso ni Digong. Common sense lang. Imagine na lang, yung ICC na nagpalabas ng warrant of arrest, kinostro, mga kababayan, sa Interpol, in which the Philippines is a member. I-accuse mo na kinidnap instead na isinerve yung arrest.
Tingin ninyo, papaboran ng papaboran ng ICC ang ganong argumento na directly, in effect, ina-accuse mo yung ICC na kidnapper. You see, malabo yung defense, mga kababayan. Simple common sense na lang po. So sabi ni Kaufman, we will be filing all necessary applications in due course. I'm not prepared to comment on the defense strategy at this point in time. Ngayon, sabi ni Sara, the former president is still in the hospital wing of the detention facility but is in high spirits and is getting along well with the personnel. So wala man pong ipag-alala. Kaya yung baseless po yung mga sinasabi na wag po kayong nagpapaniwala yung mga paawa effect nila. Ang dapat kaawa natin po yung mga victims na umabot 30,000 at more than 100 po mga bata, mga paslit. Alangan man yung mga paslit, mga kababayan, mga drug lords yun. Ni mga drug pushers, malabo, 3 years old, maging drug pusher, 7 years old, 5 years old, 12 years old, 14 years old, 17 years old. Ayan ang mga nangamatay, mga bata. Walang due process yon. Si Digong po binibigyan ng due process. Kaya yung mga mga akusasyon nila na walang due process human rights. Ngayon ninyo sinasabi, bigla naging importante sa inyo yung human rights. Nung si Digong walang human rights, walang due process, okay lang. Kaya yung mga argumento ninyo, malabo na paniwalaan ng mga tao, lahat drama, fake news, kasinungalingan. Kaya ang dali pong basagin. Maganda yung kalagayan mismo ni Digong as described by Sara Duterte. Yan sabi niya, I have to tell you, he's charming everyone inside. He's very friendly with the people inside. So meron na silang banter So may exchange na sila. Ang sinabi niya sa akin, para akong nasa hotel except hindi ako makalabas. O di ba? Parang tama yung mga description natin. Kompleto po. May library, may gym, may internet, may television. Lahat ng amenities po. Sobra pa sa isang hotel. Kasi nasa hospital. Sa hotel wala man hospital. Di ba? Sobra pa yung amenities kaysa sa ordinaryong hotel. O kahit 5-star hotel. Kasi sa 5-star hotel wala mang hospital. Yun may hospital. Nasa right wing ng hospital mismo yung detention cell. So, kahit lifetime siya na makulong, in good hands siya. So, malamang yun ang talagang destiny, mga kababayan, ni Digong. Para makapagmuni-muni siya sa mga kasalanang kanyang nagawa. At maging magandang lesson para sa kanyang mga anak na parihas niya yung ugali. Kasi pinalaki niya sa maling paniwala. Pinalaki niya sa kayabangan. Kaya tingnan ninyo, lahat sila mga kababayan nahaharap sa problema dahil sa kayabangan. So sabi dito, according to BP Sara, it is actually former President Duterte who approves the visitors. She will also attempt to request again for a daily visit under her last day in the Netherlands. It's online, Anya. It's online. So every time na kailangan ko pumunta doon para magpaabot ng mensahe sa kanya, pinapapasok ko siya online. Sinasubmit ko and then nagre-respond sila and then siya yung nagsasabi yes or no. So I try to limit kung sino yung pwedeng pumasok sa kanya, but apparently ang rules nila dito ay yung detainee ang magsasabi ng yes or no. So you have to apply and then he'll say yes or no. Ang application ko last time was Friday until Tuesday ngayon. So I was given Tuesday, mag-submit na naman ako ng bago. Meanwhile, the Vice President also provided more details on Mijaldea, who had to go to a local hospital after falling ill while visiting the former President. Nung paglanding nila dito sa Dahig, nag-collapse na siya and dinala siya sa hospital. Kaso, nag-against medical advice siya, discharge. Dahil siya pa lang yung nag-iisang lawyer na pwedeng makipag-usap sa ICC. Lagi namin sinasabi na magpa-check up. Ako kahapon, nagkita kami, sabi ko, diretso na tayo magpa-check up and he refused. Normal man po yon na mag-collapse sila o manghina kasi yung stress. Pangalawa, hindi sila makatulog dahil sa mga problema. At yung long trip, yung biyahe, siyempre kulang sa tulog. Normal yon na pwede kang mag-collapse at magkasakit. Pero si Digong po, ayos na po.
in high spirits. So walang kailangang ipag-alala yung kanyang mga followers dito. Walang pagmaltrato, buhay na buhay. Pero yung mga biktima ng AJK, lahat na po spirits. Doon natin dapat ituon ang ating pansin na mabigyan ng hustisya. Kasi yung mga biktima walang due process. Si Digong may due process.